Hello, sa magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat sa patuloy po na tumatangkilik at sumusubaybay sa aming istasyong ito. Ito ang BGMI Online Music Radio. Yan, tayo po muli ay muli nagbabalik sa ating istasyon na kung saan tayo po ay muli ay nagkasama sa pamamagitan po ng mga ganito pong pagtatapik o pagbibigay ng o pag-remind sa mga tao, sa atin po lahat na tayo pong bilang mga Kristiyano ay nabubuhay para sa ating Panginoong Jesucristo. Yan. At last nga po ay napag-usapan po natin yung Christmas. At belated po muli sa ating pong lahat ng maligayang Pasko po sa ating lahat. At sa mga hindi pa po nakakapanood ng ating pong topic ng last week, doon nga po sa ating pong Christmas special topic po natin about Christmas ay inyo pong naway mapanood niyo po. At ito naman po ngayon ay ito yung karugtong na ito naman po ay yung pag-i-end naman, hindi pag-i-end ng mundo kundi pag-i-end ng taon na to ng 2025. So happy New Year po sa ating po lahat, sa lahat po ng ating po subscriber na patuloy na kumakapit. Kapit lang. At ang pagpapala po ng Diyos ay lagi pong sumainyo. At nga po, ngayon po ay mag-end po ng 2025 at ilang oras na lang ay magsisimula na po ang 2026. Wow! Excited po tayo at lahat sapagkat sabi nga ay kapag dumarating itong bagong taon ay nandun nga po yung kagalakan natin na ano ba yung magaganap, ano ba yung mangyayari sa aking buhay, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, at ano ba yung mangyayari din po sa aking trabaho. Yan. At lahat naman po tayo ay nananalangin na nawa ay ganito, pagpalain, ganito, ay ingatan. Actually, parang ano na yun automatic na yun, no? Na pag tayo po ay hinihingi ng paglubay sa ating Panginoon ay lagi nating hinihingi yun sa araw-araw. At wag lang po ngayong taon na to na darating na 2026, no? Dapat po lagi pong araw-araw yun. At lagi nating palalahanan ang ating sarili na tayo po yung magpasalamat sa Diyos. Ito yung lagi ko po sinasabi at naway hindi po kayo manawa sa akin po pagpapaalala na tayo po ay lagi magpasalamat sa Diyos na siyang lumikha sa atin at nagbigay ng buhay. Yon. At maging nga po ngayon ay December 31. So na-excite na po ako. Nagja-January na ako eh. So December 31 at ilang oras na lang ay maghihiwalay na ang taon at naway ang ating pong ang ating buhay ay bigyan po natin ng pagtitiwala sa ating Panginoon, ang ating pamilya at sabi nga ay konting hindi naman kailangan ng ingranding handa. Hindi naman kailangan yung parang bonggang-bongga yung ating pong nihahanda. No? Ang importante po ay yung pong tayo po ay sama-sama, pamilya, at nagkakaisa sa isang pagpapasalamat sa Diyos na hihiwalay o bibitaw yung 2025 magtatagpo 2026 na tayo po yung buhay. Yan. Yan ang importante at tayo iniingatan ng Diyos. At dalangin lang natin na ngayong 2026 ay mapayapa at maayos po ang ating pong pagtanggap. At tanggapin natin kung ano man ang mga darating pantrayer sa ating buhay sapagkat sabi nga, habang tayo nabubuhay, hindi may pag-asa. Habang may buhay, may pagsubok. No? Buhay pa tayo pero may pag-asa sa Diyos. Yan. Wag natin sa sariling lakas natin tayo manahan, kundi lagi nating i-address sa ating Panginoon kung ano man yung pagsubok na darating sa ating buhay. Yung po, napakasarap na mabuhay ng meron pong Kristo o Christ sa ating puso. No? So, yun po at ang topic po natin, ito lang naman po ating napapag-usapan at pag-usapan, ito yung pagre-remind din po na pagpapaalala na ano ba yung kahulugan ng bagong taon o bagong buhay sa ating buhay bilang isang Kristiyano at maging hindi man sa mga nakakabatid sa ating po ay dapat malaman din kung ano yung buhay nating haharapin ngayong bagong taon. Yan. Sabi nga sa topic natin ay bagong taon, bagong Kristiyano. Yan. Kasi meron na pong naano na po ako ng mga ibang title na bagong taon, bagong buhay eh. Lagi na sinasabi bagong buhay, but
But ang sa akin lang, parang anytime naman kailangan bagong buhay ka, di ba? Basta kay Kristo dapat lagi kang bagong buhay o newborn, new life, di ba? Ganun eh. Pero ito bagong Kristiyano. So ibig sabihin, Kristiyano, dapat ano mo, yung sarili mo ay dapat i-stand mo na ikaw ay tunay na Kristiyano. Yon ang dapat nating lagi nating tandaan at alamin sa ating pang-araw-araw na buhay. Sabi nga rito, no, ang bagong taon ay panahon ng bagong simula. Yan. Marami ang gumagawa ng mga New Year's resolution. Tama yun. May gumagawa niyan. Kahit ako man noon ay gumagawa rin yan. Ngunit kadalasan ng mga ito ay nauuwi lamang sa pansamantalang pagbabago. Uy. Correct. Ang tunay na pagbabago ay hindi nakasalalay sa sarili nating lakas, kundi sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. True. Ito yung sinasabi sa Hebreo 4 verse 12. No? Sabi nga, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alingman tabak na may dalawang talim. Yun. So, ibig sabihin, mga kaproks, mga kapatid, ang pagbabago daw ay hindi lang nagmumula sa ating bibig o sa ating pagsasalita, kundi merong kalakip na pagbabago na yung binibigay mong pagbabago, yung talagang galing sa ating puso na ibinibigay natin sa Diyos. Hindi yung dahil sa katulad nito, kasi sasabihin ko na hindi na ako magbibisyo. Baka nga ngayon lang yan, para susunod after ng isang linggo, babalikan na naman. O di ba? Ay parang hindi ko kaya eh. Sa susunod na lang na December 2026 to 2027 uli. Di ba gano'n? No? So hindi gano'n. Ang sinasabing pagbabago ay binibigay yan sa ating Panginoon. Yung buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pagkatao mo binibigay mo sa Diyos. Sapagkat wala namang makakapagbago sa sarili natin kundi ang Panginoon lamang eh. Mahirap magbago sa sarili natin na hindi tayo sigurado na iiwanan talaga natin yung mga bagay na ginagawa natin. Mahirap yun kasi bumabalik lang eh. Kaya nga sabi ko nga po sa huli kong topic nung nag-New Year po ako ng ganito pong pag-uusap ay sabi nga resolution eh, di ba? Dapat tanggalin mo yung resolution. Tanggalin mo yung gawin mo lang solusyon. Kasi pag may parang ganun pa rin eh. Nando pa rin yun eh. Sige, sa susunod na 2026, before na mag-27, magre-resolution ulit ako, di ba? Solusyon ako saan ibibigay mo sa Diyos. Yan. Tandaan natin po mga kaproks na ang salita ng Diyos daw ay kapag ikaw ay napanghawakan mo ang salita ng Diyos, ay mabisa. No, mabisa, hindi yung panghawakan natin sarili natin. At higit sa lahat, ito daw ay tabak na dalawang talim, yung kabilaan ng talim, yung matalas. So, ibig sabihin nga, mga kaproks, mga kapatid, ay tayo po ay kapag ganito dumarating yung pang 2026 o taon na to, ay minsan naaalala din lang natin na magbago. Pero dapat lagi namang, di ba? Lagi naman dapat araw-araw magbago. Isipin mo yung mga bagay na mali na ginagawa mo ay ipas sa Diyos mo. O pag pinalapit mo sa Diyos yan, kailangan panghawakan mo at wag mo nang balikan. No turning back. Yan, ibig sabihin, no? Wag mo nang balikan yung mga bagay na nagawa mo na, humingi ka na nga ng tawad, tapos babalikan mo pa. So parang anong pagbabago yun? Nandun ka sa resolution. No? Wala sa solusyon. So, yun po ating tandaan, mga kaproks, mga kapatid, na walang makakapagbago sa ating sarili. Kahit na sabihin po natin na iwasan mo na ng, ito na lang iwasan ko na lang kumain ng mga bawal na para hindi masira ang aking katawan. Pero ano gagawin mo? Tikim-tikim lang naman eh, di ba? Tikim-tikim lang konti-konti. Pero yung tikim-tikim na yun, pag sumobra na, ay masama na sa katawan mo. So, ano yung pagbabago na sarili mo na sinabi mong pagbabago, di ba? Bisa iba naman, wag muna tayo di muna ako magda-diet ngayon kasi New Year eh. After lang. So ano yung pagbabagong ginawa mo, di ba? Although, kailangan din nating bigyan ng kasiyahan din ang ating sarili, ang ating physical, but kapag ito'y ginawa mo ng
salungat sa iyong prinsipyo na pagbabago, parang hindi ka naman nagbago. Wala naman nagbago, di ba? Kung ngayon, hindi na palamura, hindi na magmumura. Tapos after ng mga 1 week, 2 weeks, nadulas ka lang eh. O tinapi ka ng ng mga kaibigan mo sa likod, napamura ka na eh. Di ba? Noong kilala niyan. Ha? So, ibig sabihin, anong pagbabago ang ating dinala doon sa 2026, di ba? Nadala pa rin natin yon noong 2025. So, lagi natin tandaan lang na ang pagbagong sinasabi natin, yung meron tayong isang mataimtim na panalangin sa ating Panginoon at ibibigay mo yung buhay mo, isasubmit mo sa Diyos yung lahat ng bagay mong nangyari sa buhay mo in 2025 para pagdating sa 2026, iba ka na. New life ka na, bagong buhay ka na, bagong Kristiyano ka na. Ganun dapat. No? At ano man, kung man magalitin o ano man tinatanim mo sa isip mo, sa kapwa mo, ay wag mo nang gawin. Kasi sinabi mo magbabago ka na eh. O, di ba? Tsaka isa pa, kung Kristiyano ka, totally dapat meron ka ng pagbabago na nakita sa iyo. Hindi kailangan pang umabot pa tayo sa punto na kailangan mag-New Year pa bago ka magbago. Hindi ganoon, di ba? Kapag kinilala mo ang Diyos, kinilala mo siya bilang tagapagligtas mo, kinilala mo ang sarili mo na ikaw ay makasalanan at binigay mo sa ating Panginoon, yun na yung pagbabago na magsisimula sa buhay mo. Yun na bibigay sa iyo na bagong buhay, bagong Kristiyano. Na, so, napakahalaga po na tayo po ay nakikipag-ugnay sa ating Panginoon. Napakalaki ng pagbabago sa ating buhay kung tayo mismo ay lumalapit sa Diyos para sa paanong paraan. Diba? Minsan, kung hindi ka nakakasimba sa simbahan, ay manalangin ka. Diba? Or magbasa ka ng Biblia. Or, yun nga, mas maganda talaga, nagpe-fellowship ka, nakikipag-fellowship ka sa simbahan, sa mga kapatid mo, at sa pamilya mo, ganun eh. Kung hindi ka sa paglabas, pwede naman sa pamilya. But ang sinasabi doon, yung sinasabi, yung pagbabago sa ating buhay, ay nagsisimula din sa atin. Sa atin, hindi para sa nakita mo sa isang tao, yung taong yan, sabi, hindi na raw siya gagawa ng kasalanan, pero nakita ko, nandun, nakikipag-kismisan. So, parang ikaw na rin yun. Chinismis mo siya eh. So, di ba? So, ibig sabihin, ang pagbabago ay ipinakikita rin naman sa tunay na pagbabago mo sa sarili mo. Hindi yung nakikita mo sa ibang tao. Wag mong tignan yung ibang tao sapagkat kanya yon. Ika nga ng mga salita ng mga kanto, mga salitang sa kanto-kanto. Walang basagan ng trip. Kanya-kanya yan, di ba? So, ibig sabihin, kung ano man ang ginagawa niyang kasalanan, ipag-pray mo lang, pero wag mo siyang i-condemn. Wag mo siyang itulak pa or wag mo siyang i-judge. Ikaw, ang Diyos na bahala sa kanya. Diba? Ganun yun. Ganun ang gusto ng nais ng Panginoon. Yung sa sarili mo, ikaw mismo ay nagbago. Hindi yung pakilaman mo yung ibang tao. Nakakalungkot yung mga gano'n, no? Na yung sarili mo, nilalayo mo, pero ibang tao, alam na alam mo ang buhay. Diba? So, yun po, yung mga dapat nating unawain at intindihin ngayong darating ng 2027 na January 1. Yan. 27, sorry. January 1, 2026. Yan. Advance na tuloy ako eh. So, ibig sabihin po ay ating pong iwanan na yung mga bagay na hindi naman dapat natin dalhin pa sa 2026, no? At sabi nga, mahirap yan, prox. Minsan, sinubukan ko na yan at hindi ko nagawa. Of course, wala naman talaga makakagawa eh. Kahit sa sarili mo na siguro sabi mo kakayanin mo, hindi mo makakaya eh. Kasi tao lang tayo eh. Nagkakaroon tayo ng minsan magkasala tayo sa mata, di ba? Sa bibig, sa pagkilos, sa pagdala, sa ating yung pang-amoy. O, di ba? Yung bang parang tipong lalo na sa isip, napakalakas ng niyan, ng kasalanan niya, di ba? So ibig sabihin lang po natin ay tayo po ay maging
mag-stand lang po tayo. Kung ano man yung ninanais mong pagbabago sa buhay mo o sa buhay natin, ay yun ang dapat mong ilapit sa Diyos. Huwag mo nang pansinin yung ibang tao. At tayo lang, ikaw lang at ang Diyos ang nakakalam sa buhay mo na nais mong magbago. Yun ang bagong buhay na sinasabi. No? Sabi nga rito, no, ang Biblia ay hindi direktang nagtuturo tungkol sa pagdiriwang ng bagong taon. Totoo naman eh. Ngunit, binibigyan din ito ang kahalaga ng bagong simula sa pagsasaayos ng buhay. Tama, di ba? Wala namang direkta na sinasabi sa Biblia na magkaroon ng New Year or bagong taon. Pero dinidirekta nito o dinidin nito yung bagong simula at yung pagsasaayos ng buhay po natin. So paano tayo magiging bagong buhay o bagong simula? Sabi nga sa 2 Corinto 5 verse 17 o 5:17, sinasabi dito, ito yung sinasabi kaya't kung ang sino man ay naki Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na, narito ang lahat ay naging bago. Yun, totoo yun. Diba? Kapag ibinigay mo sa Diyos, yung sarili at yung buhay, yun na yung simula na binago na tayo ng Panginoon Jesus. At walang yung bagong mong lumang pagkatao mo ay babaguhin na ng Diyos. Ikaw ay magiging bagong nilalang. Tandaan po natin 'yan. No, kaya wag po nating hindi po 'yan makukuha sa mga bilog-bilog, hindi makukuha sa maraming prutas, hindi yan makukuha sa mga barya-barya, hindi yan makukuha sa pagbabago ng ano pa ba, yung mga pamahiin na sinasabi, no. Ito mga nangyayari, ayun yung mga ganap lang yan noon na para lang maging kasiyahan ng iyong sarili. Pero ang katotohanan, ang pagbabago ay nagsisimula sa Diyos. Correct? So, yun po atin po dapat nating tandaan. At lagi nating pansinin, ang bagong taon ay bagong buhay. At lagi naman tandaan natin na every day na pagising mo pa lang ay bagong buhay na po yun. Baka nakakalimutan mo, Prox. Na, yung pagising mo, bagong buhay na po yun. Ay, bagong buhay dahil gising ka. Ay, kung hindi ka ginising ng Panginoon, wala ka ng buhay. Diba? So, napakaganda naman po ng pag-uusap niya pag tayo po ibig sabihin ng ano ba yung pagsisimula o pagbabagong buhay. No, ilan po yun mga kaprox, mga kapatid, na sana po tayo po ay magkaroon din po ng maayos pong pamumuhay. Ayun nga po paano din po daw ay magiging paano natin makakamit yung tunay na katagumpayan sa bagong buhay, sa bagong taon. Sabi nga po rito, ang tunay na tagumpay ay nakakamit sa pamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos at pagpapakumbaba sa Kanya. Yun, totoo yun, di ba? Magbabagong buhay mo kapag ikaw yung binigay mo yung pagsunod mo sa Diyos, no? At yung meron mong pagkukumaba, yung pagiging humble. Hindi yabang na. Hindi, pagmamataas, yan. Ano lang tayo, be low profile at baba tayo kung kinakailangan. Sabi nga sa Mateo 6:33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay daragdag sa inyo. Totoo yun, di ba? Ang Diyos muna hanapin natin. At lahat naman po ibibigay ng Panginoon yan. At alam naman po ng Panginoon kung ano yung mga kailangan natin at kailangan ibigay sa atin ng Panginoon. Sabi nga ng iba, bakit hindi sinasagot yung panalangin ko? Ngayon mag-end na ng year, hindi pa rin sumasagot sa panalangin ko. Brad, sis, baka may kulang. Baka kulang pa sa pananampalataya at baka yung panalangin mo ay iba sa nais ng gusto ng gawin para ibigay sa iyo ng Diyos. Diba? Halimbawa, sample lang to sample lang. Humingi ka ng kotse, wala ka naman pang parking. Paano ka bibigyan ng Panginoon ng sasakyan? Diba? Humingi ka ng bahay. Saan tatayo? Wala ka naman lupa. So, diba? Ibig sabihin lang, mga ano lang po yun na ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus po, ay ibibigay kung nararapat.
At wag po tayo magtampo. O ikaw naman, tampo ka agad. Okay. Well, hintayin mo, yung para sa iyo dahil ibibigay ng Diyos yan. Walang hindi ibinigay ang Diyos. Promise. Walang hindi ibinigay ng Diyos sa panalangin natin. Yan po, tandaan po natin. Panghawakan lang po natin na sinasabi niya na hanapin mo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, susunod na yung mga blessing na yan. Ngayon, this coming ngayong 2026, na pag-iwalay, manalangin kayo, magsama-sama kayong pamilya. Panalangin nyo na pag-iingat, pagpasalamat, at yung blessing ay ibuhos sa atin. Diba? Ganon. Puro pagpapasalamat, hindi yung puro hingi. Hingi ka ng hingi. Pero, sasabi, wala pa nga oh, pasalamat mo. Hanggat wala pa, pasalamat mo na. Hindi yung laging, pagalingin mo po ako, bigyan niyo po ako ng ganito. Puro hingi. Magpasalamat ka naman. Eh yung pagising mo nga di ba? Uulitin ko na naman to Pagising mo pa lang buhay ka Hindi ka nagpasalamat Paano pa ibibigay sa pinakamaraming pera o kayamanan ng mundong ito? Baka wala ka ng pagpapasalamat yan. Di ba? So, yun po tandaan po natin mga kaprox, mga kapatid, ay sabi nga ng iba, maliit o malaki, ay pagpasalamat natin sa Diyos. Ako, hindi ako naniniwala ng maliit Puro malaki ang binibigay ng pagpapala ng Diyos. Yun po yung tandaan natin. Puro malaki. Puro nandun yung talagang blessing na binibigay ng Diyos. Tandaan po natin yan. Sabi nga dito, ang bagong taon ay isang pagkakataon upang magsimula muli. Magpasalamat, magtiwala sa plano ng Diyos para sa ating buhay. Amen. True. Yun po ang ating pong pag-uusap regarding po sa ating pong ngayong pong paghihiwalay ng taon na to ng 2025 to 2026. Tandaan po natin, ang bagong taon ay pagkakataon lang na tayo magpasalamat sapagkat iningatan tayo sa loob ng isang taon. Magpasalamat ka. Hindi yung papasalamat ka lang pag may event o pero may okasyon, birthday, ano pa, Christmas, New Year. Lagi ka magpasalamat araw-araw. At ang pagpapasalamat niyan ay pansin sa ating Panginoon na pinakikinggan ng Diyos ang ating mga dasal. Pero hindi ko po sinasabi hindi pinakikinggan yung iba na hindi nagpapasalamat. Ito ay pagre-remind ko po sa inyo na magpasalamat tayo at magtiwala sa plano ng Diyos sa ating buhay. Yun ang true New Year. Na sabi nga, pag pinagbago ka na at iniwan mo na yung mga dati mong ginagawa, ikaw ngayon ay bagong Kristiyano. Amen, 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 amen. So, salamat po sa inyo pong pagkinig at nawa po sa ngayon pong ngayon pong 2026 ay tayo po ingatan, gabayan, patnubayan at nandun po ang divine protection po ng bawat isa. At lumayo po tayo sa mga putukan na yan. Putukan na sa labas, bayahan sila. Tayo po ay magsama-sama bilang isang kapamilya, kapuso, lahat na. No. At isa po ang ating po layunin. Tayo po ay sumamba, tayo po ay tunay na kilalanin at makilala natin na tayo ay sa Diyos lamang na nagmula. Yan. At salamat po sa lahat po nating subscriber sa loob ng ngayon pong 2025. Nakasama po namin kayo. Nainaway tayo po ay madagdagan pa. At batid nyo naman po na ating pong ginagawang ito ay pagtulong din po sa ating mga kapwa nating mga Kristiyano, especially sa mga musician, sa mga nagnanais na magkaroon pa ng mga gamit sa simbahan ay abot namin, kakayanin ay amin pong tutulong po sa inyo. At sa mga tao rin po na mga ninanais natin tulungan ay maraming din po salamat sa mga nagbibigay naman pong inspiring prayer, sa mga support niya ninyo, sa aking pamilya, sa buong EGMI family at maging po sa buong istasyon ito na patuloy na nakikinig sa buong mundo. Buong mundo na po. At tayo po ay magkikita muli sa 2026 at maaaring iba na yung aming pong segment. Sana. Iba na po. Iba na po. At yun nga po ay kami po ay nandito ngayon sa Pilipinas. At patuloy na naghahanap at kumakatagpo ng mga taong amin pong mabibigyan
makakapagbigay ng o makapag-share ng mga kanila pong buhay sa pagbabago. Yan. Shoutout sa aking apo na si Rio Beretsayon. Yan. Na tayo ay magkasama ngayon at yun, tayo po ay mamaya ay sama-sama pong mag medianoche, tama? Tama, medianoche kanina yung Noche Buena, yan. Medianoche at sa lahat po ng patuloy na sumusuport ito ay pagpapala po at pag-iingat po sa inyo ay lagi pong ibigay ng ating Panginoon at hindi man kami makaabot sa inyo, I believe ang Diyos na po ang magbe-bless po sa bawat isa sa atin. Muli ay ito po si Prox Best na nagpapaalam pansamantala ngayong pong 2025 at magkita muli tayo sa 2026 at patuloy po nyo suportahan na aming po mga awitin na inyo po mapapakinggan at may mga bagong aawitin o mga awitin na lalabas na po ngayong 2026. Maraming salamat po sa inyo pong mga subscriber po natin, maging sa Facebook, sa TGMI, maging sa inyong pong likod na personal pong Facebook. Maraming po salamat po sa inyong pag-support. Ito po ay ginagawa natin para sa Diyos at para din po sa inyo. At muli, ito po si Prox Best na nag-iwan ng isang napayapa, masagana at papapalang bagong taon po sa ating pong lahat. Kaya happy New Year po sa ating pong lahat na narito at nakikinig sa itong istasyon ito. Ito ang PGMI Online Music Radio. God bless. Happy New Year po. Bye-bye. See you 2026.